Paano kung sa hidwaan ng US, Israel, at Iran, hindi ang binobombang bansa ang talo, kundi yung tahimik na bumibili ng langis nito? Habang tinatamahan ng mga misil ang Iran at nagkakagulo sa Strait of Hormuz, may problema ang China na hindi nito kayang kontrolin, palitan o kayanin. Halos kalahati ng inaangkat na langis ay dumadaan sa makitid na lagusan, at malaking bahagi nito ay mula sa Iran na mas mura ang presyo. Kapag nabawasan yon, kahit bahagya lang, agad mararamdaman ng pangalawang pinakamalaking ekonomiya ang matinding presyon. Bumabagal ang mga pabrika, tumataas ang gastos sa pagpapadala, at ang usapin ng seguridad sa enerhiya ay mula sa pagiging usaping pang-estratehiya, halos biglang nagiging krisis. Tingnan mo ang mga pila sa gasolinahan sa buong China dahil sa tumitinding kakulangan. Narito ang twist na madalas di napapansin. Hindi lang ito tungkol sa langis, kundi sa impluwensya din. Ang parehong sigalot na nagpapahirap sa Iran ay dahan-dahan ding ginigit-git ang China. Pinuputol ang murang enerhiya, inilalantad ang marupok na ruta ng supply, at pinipilit ang Beijing sa mahihirap na desisyon na dati nitong iniiwasan. Ipapaliwanag ng video kung bakit ang digmaang ito ay hindi lang krisis sa gitnang silangan, kundi direktang dagok sa ekonomiya ng China. At maaari nitong baguhin ang pandaigdigang balanse ng kapangyarihan nang mas mabilis kaysa inaasahan ng kahit sino. Mas malalim ang ugnayan ng China at Iran kaysa alam ng marami, at isa itong tahimik na haligi ng paglago ng ekonomiya ng China. Noong 2025, nagaangkat ang China ng 1.4 na milyong bariles ng langis kada araw mula Iran. Ang nakakabaliw na bilang na ito ay katumbas ng halos 13% ng lahat ng inaangkat nito sa pamamagitan ng dagat. Dahil sa mga parusa sa Iran, umatras ang karamihan ng mamimili, kaya nakuha ng China ang higit 70% ng iniluluwas ng Iran. Bukod pa rito, matalino ang pagbili ng China. Madalas nilang nabili ang mga bariles sa malaking diskwento, kadalasan $20 na mas mababa sa merkado. Nakatipid ang Beijing ng bilyon-bilyon sa binili nila. Pero kahit may sanctions, nakuha pa rin nila ang langis ng madali. Ginamit nila ang shadow fleet ng Iran, palihim na paglilipat sa pagitan ng mga barko malapit sa Malaysia, at mga patong-patong na papeles para manatiling lihim. Kalaunan, naging mahusay na sistema ang dating simpleng kalakalan. Sa Shandong, ang maliliit at independenting refinery na tinatawag na teapots ay bumuo ng kanilang buong negosyo sa murang, mabigat na krudo. Ginagawa itong diesel, gasolina, at mga chemical na direktang ginagamit ng mas malawak na ekonomiya. Ang tuloy-tuloy at murang langis ay hindi lang nagpanatiling abala ang mga refinery, kundi nakatulong din sa pandaigdigang kalamangan ng China. Kapag mababa ang gasto sa pag-aangkat, mas madali ang iba pa. Nananatiling mataas ang produksyon ng pabrika, kompetitibo ang presyo, at tuloy ang export dahil matibay ang pundasyon ng paglago. Gayunpaman, sa sandaling magsimulang maging alanganin ang supply, nagsisimula ring magbago ang buong sitwasyon, at iyan ang kalagayan ng China ngayon. Dahil sa digmaan sa Iran, nasira ang pangunahing pinagkukunan ng langis ng China na naglalantad sa Beijing sa tumataas na gastos at mapanganib na kawalang katiyakan. Ang Strait of Hormuz, isang makitid na daanan kung saan dumadaan ang halos ikalimang bahagi ng langis sa buong mundo, ay naging isang sentro ng tensyon. Ang mga tanker na dating nagdadala ng krudo mula Iran patungong China ay nahihirapan ngayon dahil sa digmaan ng US, Israel at Iran. Ngayon, ang dating tuloy-tuloy na murang langis ay naging mapanganib na sugal para sa China. Hindi ito malayang panganib. Lantad dito mismo ang China. Mga 37 hanggang 40% ng inaangkat na langis ng China na dinaraan sa dagat ay dumadaan sa koridor na ito. Kabilang ang supply mula Saudi Arabia, Iraq, UAE at Iran. Kapag pinagsama-sama mo lahat, halos kalahati ng kabuuang inaangkat na langis ng China ay galing sa rehiyong ito. Kaya kapag tumataas ang tensyon dito, mabilis ang epekto at mahirap iwasan. Dahil dito, napilitang maghanap ng alternatibo ang China habang sumirit ang pandaigdigang presyo sa lampas, $100 kada bariles. Ang pagkantala ay di lang epekto sa kita. Ipinapakita nito ang kahinaan ng pagdepende ng China sa supply chain ng gitnang silangan. Ngayon, bawat hakbang sa pagkuha ng langis mula Iran ay isang mapanganib na sugal. Maraming mina sa Strait of Hormuz. Ginugulo ng mga mabilis na bangkang pang-atake ng Iran ang mga oil tanker
At may drone na umatake na sa mga barkong naghahatid ng krudo. Idineklara na ng kataas-tasang pinuno na harang ng daanan. Malinaw na ipinapakita ang layunin ng Tehran na gawing sandata ang choke point na ito. Ang mga tanker na dumadaan ay nahaharap sa pagkaantala, mas mataas na insurance at panganib na matarget. May mga barkong umiikot ng Africa, kaya nadaragdagan ng ilang linggo ang oras ng paghahatid at mas maraming gasolinang nagagamit. Habang ang iba ay nakaangkla at ayaw dumaan sa delikadong tubig. Nagmamasid ang tatlong US carrier strike group sa rehiyon. Nagpapamalas ng napakalakas na puwersang militar at tinitiyak na agad tutugunan ang anumang paglala mula sa Iran. Dahil sa kanila, mistulang militarisadong chessboard ang gulpo na bawat kilos ng tanker ay binabantayan ng jet, destroyer at submarino. Kahit makalusot ang krudo, ang bayad ay gakot sanksyon at di mapagkakatiwala ang lihim na daluyan. Ang dating estratehikong kalamangan ng China ay naging pabigat. Pinutol ng digmaan ng supply at sinirang sistema nito, kaya bawat bariles ng langis mula Iran ay naging magastos at delikado. Dahil sa banta ng mga mina, misil, at pagbabantay ng tatlong carrier group ng Amerika. Ngayon, nahaharap ang mga teapot refinery sa mahirap na realidad. Dahil kulang ang regular na supply, mahirap at magastos ang paglipat sa ibang langis. Kaya lalong lumalala ang problema. Hindi lang ito pagkawala ng langis, kundi ng pinakamurang langis. Kapag nawala na ang mga diskwentong bariles na yon, nagsisimula ng tumaas ang mga gastos sa buong sistema. Nahihirapan ang mga refinery na para sa maliit na tubo. Ang iba ay magbabawas ng produksyon o tuluyang magsasara kung magtatagal ang presyon. Mabilis kumalat ang epekto ng pag-alon sa ekonomiya, lalo na sa mga industriya na rehiyon kung saan nakasalalay ang milyon-milyong trabaho sa tuloy-tuloy na produksyon. Hindi dito natatapos ang kwento sa langis. Ang parehong makitid na daanan ay dinadaanan din ng likidong natural na gas o LNG at malaki ang pag-asa ng China rito. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking importer ng LNG sa buong mundo at may maliit na bahagi na nanggagaling sa Qatar. Bawat isa sa mga kargamentong yon ay kailangang dumaan sa parehong makitid na daanan na kasalukuyang nanganganib. Di tulad ng langis, mas hindi flexible ang pamilihan ng gas dahil hindi madaling mailipat ang malaking dami at limitado ang mga nakaimbak na supply. Ibig sabihin, anumang abala ay agad nararamdaman, nagpapataas ng presyo at mabilis kumakalat sa sistema. Kapag nagkaipit sa gas, direktang apektado ang kuryente. Kapag tumataas ang presyo o kulang ang supply, nagmamahal at nagiging hindi maasahan ang supply ng kuryente. Hindi lang taas gastos ang problema ng mga pabrika, kundi pati limitadong produksyon at banta ng pagsasara. Kapag kulang ang kuryente, inuuna ng gobyerno ang mga bahay at lungsod, kaya madalas apektado agad ang mabigat na industriya. Karaniwang unang nagbabawas ng operasyon ang mga planta ng bakal, pabrika ng chemical at sentro ng export. Bigla, hindi na lang langis ang nagpapatas ng gastos. Hindi rin tiyak ang supply ng gas, limitado ang kuryente, at sabay-sabay humihigpit ang sistema ng enerhiya. Hindi binaliwala ng China ang mga panganib na ito. Ilang taon na itong gumugol ng panahon sa pagsisikap na pag-ibaybahin ng mga pinagkukunan ng enerhiya. Tuloy-tuloy ang daloy mula sa mga pipeline ng Rusya at Kazakhstan, habang tumutulong din ang lokal na produksyon. Ang mga pangmatagalang pamumuhunan sa mga dekuryenteng sasakyan at renewable energy ay unti-unting nagpapababa ng demand sa ilang lugar. Malaking tulong ang mga hakbang na ito, pero hindi nila kayang agad-agad palitan ang mga dumarating sa pamamagitan ng dagat. Kahit na yon, ang langis mula sa gitnang silangan na dinadala sa dagat ay nananatiling mahalagang bahagi ng pinagkukunan. Nakakatulong ang pag-diversify, pero hindi nito agad-agad natatakpan ng kakulangan. Kaya naman ang Strait of Hormuz ang nananatiling pinakamahinang punto. Ang abala ron ay nagpapataas ng gastos at nagbibigay kapangyarihan sa may kontrol. Sa paghahanap ng alternatibo, umasa ang Sina kay Rusya. Kamakailan, pinalaki ng mga mamimiling Tsino ang pagbili ng krudong langis mula kay Rusya sa pinakamataas na antas. Nagbibigay ng mas matatag na supply ang mga pipeline kaya nababawasan ng ilang panganib. Pero may kapalit ang solusyong ito. Mas maganang langis ng Rusya kaysa sa mabigat na krudong Iranian na maraming refinery ang itinayo para iproseso. Kailangan ng mga pagsasayos at kadalasan ay nagdudulot ang mga pagbabagong iyon ng mas mababang kausayan at mas mataas na gastos. Tumitindi ang kompetisyon habang ang India at ilang bahagi ng Europa ay nag-aagawan sa bariles dahil sa hindi tiyak na supply mula gitnang silangan kaya tumataas ang presyo. Alam ng Rusya kung gaano kalaki ang pagdepende ng China rito. Habang mas nagiging dependent ang Beijing, mas lumalaki ang leverage ng Moscow. Maaring lumitaw ang leverage na ito sa presyo, sa mga kondisyon ng kontrata, o kahit sa mas malawak na inaasahan sa politika. Pinupunan ng langis ng Rusya ang kakulangan, pero may kapalit ito. Binibigyan ng ito ng oras ang Sina,
pero hindi nalalutas ang tunay na problema. Kung nag-enjoy kang panuuri ng Tsina na unti-unting naiipit, na parang naglalaro ng geopolitical Jenga na wala ng ekstrang bloke, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe para hindi mo mamiss sa susunod na may magtaob ng board. Seryoso, mag-subscribe ka na. Libre lang. Hindi tulad ng langis ng China ngayon. Kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon, maaring magkaroon ng US ng impluensya at leverage sa enerhiya ng China. Pwedeng pigain ng US ang sistema ng enerhiya para madurog ang Beijing at nagsimula na ito. Kung galakasan pa ng US, hindi lang ito nakaasa sa blockade. Nagpatupad ito ng hakbang para protektahan ang mga kaalyado at iniwang lantad ang China. Nadunsad ang Washington ng programang reinsurance na nagkakahalaga ng $20 bilyong sa pamamagitan ng Development Finance Corporation. Sa madaling salita, pinansya na suporta ito para sa kwalipikadong barko. Kung ang isang tanker ay nagdadala ng langis papunta sa isang kaalyadong bansa, binabawasan ng programa ang panganib nito. Ginagawang abot kaya ang insurance at pinananatiling umaandar ang kargamento. Ibig sabihin, maaring mapanatili ng mga kaalyado ang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya kahit na mukhang delikado ang Strait of Hormuz. Pero si China, naiwang labas sa proteksyong iyon. Hindi saklaw ng insurance ang mga tanker nito, kaya nananatili silang vulnerable sa mas mataas na gastos at panganib ng pagkaantala. At hindi rin basta-basta makakagawa si Beijing ng sarili nitong bersyon ng sistema sa isang iglap. Matagal ang pagbuo ng Global Reinsurance Network, umabot ng taon, hindi buwan. Mas mahirap din magpadala ng hukbong dagat para protektahan lahat ng tanker. Kaya habang patuloy na nakakagalaw ang langis ng mga kaalyado ng Amerika sa ilalim ng proteksyon ng Washington, nahaharap ang China sa isang sagabal na hindi nito madaling malampasan. Patuloy ang blockade at tumitindi ang presyon. Malayo pa sa madali ang solusyon. Ang ginagagawa ngayon ng US sa Strait of Hormuz ay kahalintulad ng hakbang na ginawa ng China nung ginamit nito bilang sandata ang mga rare earth. Noon, ginamit ng Beijing ang halos monopolyo nito sa mga metal para ipaalala sa Washington na umaasa sa supply chain ng China ang mga advanced defense system at high-tech na industriya. Sa pamamagitan ng paghihigpit sa pag-export, pinipilit ng China ang US na harapin ang kahinaan nito at pag-isipang mabuti kung hanggang saan ito pwedeng umabot sa mga alitan. Isa itong kalkuladong pagpapakita ng kapangyarihan, ginawang leverage ang mga mineral. Ngayon, ang US naman ang naglalaro ng parehong laro pero gamit ang mga ruta ng enerhiya. Sa malaking reinsurance program, siniguro ng Washington ang tuloy-tuloy na langis sa mga kaalyado habang iniiwang lantad ang China sa mas mataas na gastos at mas malaking panganib. Malinaw ang mensahe, kayang protektahan ng Amerika ang mga kaibigan nito, samantalang mag-isang Sina. Hindi tulad ng rare earths na unti-unting nagpaparamdam ng presyon, ang langis sa Hormuz ay may agarang epekto. Tinataman agad ang mga refinery ng China. Tumataas ang presyo at humigpit ang supply. Hindi kailangang kontrolin ng US ang pinagmumulan, kundi ang dahanan lang. Pareho ang layunin ng dalawang estratehiya. Gawing pangtawaran ang mga choke point. Ipinakita ng China kung paano magamit ang mga mineral para mapasunod ang Amerika sa gusto nito. Ipinapakita naman ngayon ng Amerika kung paano magagamit ang mga ruta ng enerhiya para gipitin ng China. Iba-ibang yaman at panahon, pero pareho ang lohika sa likod nito. Ito ay pandaigdigang laro ng kapangyarihan, kung saan ang kontrol sa supply ay nagtatakda ng patakaran. Ang may hawak ng choke point ang may leverage. At sa tunggaliang ito, leverage ang tunay na puhunan ng kapangyarihan. Ngayong nagsisimula ng matuyo ang mga padala ng langis ng Iran papuntang China, naghahanap na ang Beijing ng Plan B. Tradisyonal na, ang alternatibo nila ay Venezuela. Matagal ng lifeline ng Caracas, nagpapadala ng milyon-milyong bariles ng krudo sa China kapalit ng pautang at pamumuhunan. Sa tuktok, umabot sa halos 300,000 bariles bawat araw ang inaangkat ng China mula Venezuela bilang pangmatagalang estratehikong pakikipagsosyo. Nawala ang pananggana yon nang higpitan ng Washington ang kontrol sa Venezuela, inaresto si Nicolas Maduro at pinabagsak ang kanyang rehimen. At ngayon, sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga parusa, muling pagsasayos ng utang at direktang presyon, nagawa ng US na pahinahin ang sektor ng langis ng Venezuela. Dahil dito, ang dating murang krudo para sa China ay biglang naging hindi na maaabot. Kaya matinding na dismaya ang Beijing. Hindi lang supply ang Venezuela, kundi pa nanggarin sa kawalang tatag sa gitnang silangan. Kapag may problema sa gulpo, ang langis mula Venezuela ang tumutulong magbalanse ng panganib. Ang pagkawalan ng panangga ay nagpapakita ng kahinaan sa estratehiya ng enerhiya ng China at napakasama pa ng timing nito. Habang nasasakalang daloy ng langis ng Iran dahil sa patuloy na mga blockade, wala nang kakayahan ng China na bumaling sa Venezuela para punan ang kakulangan. Sa halip, humaharap ito sa mas mataas na presyo at lalong nauubos na mga pagpipilian. Dahil dito,
Napilitan itong umasa sa Rusya o humanap ng kasunduan sa mga rehiyong mahina ang impluensya ng Washington. Wala sa mga alternatibong yon ang kayang tapatan ng laki o pagiging maasahan ng Venezuela. Kaya lalong lumilinaw ang kabuuang larawan. Dahil sa pagblock sa Iran at paglapit ng Venezuela sa Amerika, lumiit ang energy landscape ng China. Ang dating diversified supply chain ay ngayon puno ng sagabal. Lumalala ang alternatibong option ng Beijing, alam ito ng Washington. Sa pagputol sa access ng China sa Venezuela at paglimita sa export ng Iran, naipit ng US ang China na naging mahina ito sa presyon mula sa magkabilang panig. Hindi lang ito tungkol sa langis, kundi pati sa kakayahang magdikta sa pandaigdigang laro ng kapangyarihan. Ang pagkawala ng Venezuela ay pagkawala ng mahalagang barahan ng China. Hindi lang supply ng langis sa Iran ang problema ng China. Direkta nitong sinasapol ang layunin ng Beijing na baguhin ang global na kalakalan ng enerhiya. Matagal lang dolyar ang pamantayan sa presyo ng langis na nagbibigay sa Washington ng malaking kakayahang magdikta. Tinatangka ng Beijing na bawasan ang dominasyon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng transaksyon gamit ang yuan, kung saan mahalaga ang papel ng Iran. Dahil sa parusa, napilitan ng Tehran maghanap ng alternatibo at naging isa sa ilang producer na tumanggap ng bayad sa yuan. Ang bawat padala ng krudong mula Iran sa China na may diskwento ay hindi lang gasolina. Hakbang ito para bumuo ng sistemang hindi dolyar ang sentro. Binabago ng sigalot ang ekwasyong ito. Kapag may digmaan o kaguluhan, kusang bumabalik ang mga merkado sa kung ano ang pakiramdam nilang ligtas. At pagdating sa langis, dolyar pa rin ang itinuturing na ligtas. Pinipipili ng mga trader at producer ang dolyar para sa katatagan. Kaya nahihirapan ng China itulak ang alternatibong sistema. Imbes na umusad, naipit ang Beijing at pinapanood ang krisis na nagpapalakas sa estrukturang pinansyal na gusto nitong takasan. Hinaharangan ng blockade sa Strait of Hormuz, hindi lang ang bariles, kundi pinahihina rin ang pagsisikap ng China baguhin ang mga patakaran ng pandaigdigang kalakalan. Habang nauubos ang langis mula Iran, ramdam agad ang presyon sa bansa at mabilis itong lumalabas. Paano natin ito haharapin? Hindi ka makapila magpakarga ng gasolina. Tingnan mo dami ng tao. May 2 pila doon. Tingnan mo rin dito sa kabila. Nagpila ang mga tao sa magkabilang gilid, pero hindi pa rin ako nakapasok. Umaga pa ako pumunta at nagbalik ng hapon, pero siksikan pa rin. Makikita agad sa gasolinahan ang pagtaas ng presyo, lalo na sa Beijing at Shanghai. At mabilis itong kumakalat sa buong sistema. Tumataas ang gasto sa trucking at bumabagal ang delivery, kaya pataas na rin ang presyo ng pagkain. Dahil dito, ang isyong enerhiya ay nagiging pang-araw-araw na problema. Nararamdaman ito ng mga pamilya kapag namimili sila. Nararamdaman ito ng mga negosyo kapag nagpapadala sila ng mga produkto. At nagsisimulang sumikip ang buong sistema. Sa ilang industrial na lugar, tumataas ang pagkadismaya. May protesta dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at nagbabala ang mga kumpanya na kumakalat ang mga pagkaantala. Kahit ang Beijing ay umaamin na gawa ng tao ang krisis na nagpapakita ng kaseryosohan nito. Habang nangyayari ito sa bansa, nagsisimula ring magkaroon ng problema sa ibang bansa. Hindi kailanman naging basta-basta lang na tagapagtusos ng langis ang Iran para sa China. Dapat sana ay isa ito sa mga pangunahing manlalaro sa mas malaking plano, lalo na sa ilalim ng pagpapalawak ng Belt and Road sa gitnang silangan. Malaki ang puhunan ng China sa infrastruktura, daungan at proyektong industrial. Umaasa ng murang langis at madaling akses ay magpapalakas sa kanilang posisyon sa rehiyon. Sa simula, tila epektibo ang estratehiya nito. Dahil sa sanctions, napalapit ang Iran sa China at nagbigay yon sa Beijing ng mas malawak na puwang para subukan ng mga bagong sistema gaya ng kalakalan ng langis na nakabatay sa yuan. Ngayon, dahil sa kaguluhan sa Iran, bumabagal ang mga plano. Humihinto ang proyekto, di natatapos ang pipeline at humihina ang paglawak ng daungan. Ang dating mukhang matatag na pagtutulungan ay nagsisimula ng maging hindi tiyak. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat, malinaw na malinaw ang pattern. Naipit ang China. Tumataas ang gastusin at bumabagal ang supply chain sa loob ng bansa. Sa ibang bansa, ang isa sa mahalagang pakikipag-ugnayan nito ay humihina sa pinakamasamang posibleng panahon. Imbes na lumawak ang impluensya, abala ngayon ng China sa sabay na pagharap sa dalawang problema. Diyan nararamdaman ang totoong pressure, hindi lang sa langis, kundi pati sa momentum. Itinaya ng China ang sistemang ito para protektahan ang paglago nito at bigyan ito ng mas malaking kontrol sa kinabukasan nito. Ngayon, ang sistemang yon ay naharap sa matinding pagsubok at habang tumatagal ito, lalo pang nababawasan ang mga opsyon nila para ayusin ito. Kung ganoon ang mga nangyayari, bakit hindi na lang makialam ang China at ayusin ito? Sa unang tingin, parang yun ang dapat. Kailangan ng China ang Iran para sa langis, lokasyon at panangga sa kanluran. Pero may mabilis na lumalabas na limitasyon kapag sinure. May panganib na magbanggaan ng Estados Unidos at Beijing sa hayagang panghihimasok, kaya iniwasan ito ng Beijing. Nakasalalay ang ekonomiya nito sa pandaigdigang kalakalan, kaya anumang banta rito ay may malaking epekto.
Bukod dito, maliit pa rin ang presensya ng militar ng China sa Gulpo kumpara sa ibang puwersa. Ang lakas nito ay galing sa pera, hindi sa militar. Kaya nitong mamuhunan, magpautang at bumili. Pero hirap kontrolin ang sona ng tunggalian. At dito, pumapasok ang isa pang problema. Hindi lang Iran ang pinakikitunguhan ng China, kundi umaasa rin ito ng husto sa iba pang mga taga-supply sa Gulpo, tulad ng Saudi Arabia at UAE. Kung papanig ito sa Iran, maaaring masira ang ugnayan at malagay sa alanganin ang supply ng langis. Kaya imbes makialam, maingat na nagbabalans ang China. Pinagmamasdan nito ang sitwasyon, gumagawa ng kaunting pagbabago, pero iniwasan ng hakbang na posibleng magpalala. Habang nag-aalangan ng Sina, umuusad na ang iba. Lalong lumakas ang posisyon ng Saudi Arabia at UAE. Mas flexible silang magpadala ng kargamento habang kumikita sa mataas na presyo, kaya mabilis nagbago ang dinamika. Mas kailangan na ng China ang langis, kaya may kalamangan sila. Lumalapit ang Beijing at nag-aalok ng mas maraming pamumuhunan at kooperasyon para matiyak ang tuloy-tuloy na supply. Habang napipressure ang Iran, lumalakas ang impluwensya ng ibang producer at kailangan magsikap ang Sina para mapanatili ang suporta. Kasabay nito, nawawala ang iba pang opsyon dahil sa pressure. Iniisip ng ilan na ang isang krisis na ganito ay maaaring ilihis ang atensyon ng mundo at magbigay ng pagkakataon sa China na kumilos sa ibang lugar, marahil pati na sa paligid ng Taiwan. Pero kapag sinundan mo ang pressure pabalik sa kanilang bansa, hindi nauubra ang ideyang iyon. Kapag mahal at hindi tiyak ang enerhiya, mas inuuna ang katatagan. Ang pagsuwang sa malalaking panganib sa ibang bansa ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon, lalo na kung magdudulot ito ng mas mahigpit na pressure sa supply. Kaya, nauwi ang China sa mahirap na kalagayan. Malaki ang epekto ng krisis sa China, ngunit mahirap itong maresolba. Makikita rin ng agwat sa ekonomiya at militar kung susuriin ng mas malawak na larawan. Sa ganitong mga sitwasyon, lumalabas ang agwat at makikita kung paano gumagana ang impluwensya kapag nagiging seryoso ang sitwasyon. Pinalawak ng China ang impluwensya sa pamamagitan ng kalakalan, pautang at infrastruktura. Epektibo ito sa maayos na mundo, pero kapag may sigalot, ibang kapangyarihan ang namamayani. Patuloy na nakakaapekto ang Estados Unidos sa mga kaganapan, gamit ang hukbong dagat, alyansa, at kontrol sa sistemang pinansyal. Napapansin ng mga bansa kung sino ang kayang magprotekta ng mga linya ng supply at kung sino ang kayang kumilos kapag talagang mahalaga. Ang mga ugnayang pang-ekonomiya ay bumubuo ng relasyon, pero sa mga ganitong pagkakataon, mas mabigat ang impluwensya ng lakas militar at pinagmamasdan ito ng mga tao. Sa buong umuunlad na mundo, masusing nagmamasid ang mga bansa. Marami ang umasa sa trade agreements at investment partnerships, pero nakikita na nila ang limitasyon. Mas mahalaga pa rin ang seguridad na hindi lahat ng partner ay kayang ibigay. Maingat at pinag-iisipan ng China ang kilos. Samantalang, ang iba ay mas handang kumilos. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaibang yon ay nagsisimulang makaapekto sa kung paano nag-iisip ang mga bansa tungkol sa kung kanino sila panig. Dito nagsisimula ang matagalang presyon. Kailangan ng China ng tuloy-tuloy at murang enerhiya para magpatuloy ang paglago. Pero lalong mahirap makuha yon nang walang mas malalaking problema. Kung mananatili itong maingat, mananatiling mataas ang gastos at dahan-dahang lalakas ang presyon. Kung mas paigtingin pa nito ang pagkilos, nanganganib itong magdulot ng paglala na maaring magpalala agad ng sitwasyon. Sa alinmang paraan, walang madaling daan. Pinapapahirapan ng mahal na enerhiya ang mga industriya at bumabagal ang paglago. Nagiging delikado ang pamumuhunan sa Iran dahil sa kaguluhan. Nananatiling lantad sa panganib ang mga ruta ng supply at humiigpit ang kompetisyon sa mga mapagkukunan. Kahit humupa ang sitwasyon, maaring hindi na bumalik sa dati ang sistema. Kapag tumagal ang sigalot, lalong titindi ang presyon. Iyan ang tunay na problema. Hindi ito panandaliang issue. Sinusubok nito ang tibay ng sistema ng China sa gitna ng matinding presyon, enerhiya, supply chain at geopolitika na sabay-sabay humihigpit. Sa ngayon, walang madaling solusyon. Sa huli, napakasamang balita para sa China ang digmaan sa Iran dahil tinatamaan nito ang bawat antas ng estratehe ng Beijing sa loob ng bansa, sa ibang bansa, at sa estratehikong antas. Ngayon, parang nakulong ang Beijing. Kaunti ang opsyon at kaharap ang mundong kung saan nasa Washington ang leverage. Hindi lang ito simpleng krisis sa enerhiya. Isang geopolitical na kabiguan na gipapali sa balanse ng kapangyarihan palayo sa China sa mismong panahong, umaasa itong mabago ang mga patakaran ng laro. Kung napagtanto mong parang pinakamahal na traffic jam sa mundo ang Strait of Hormuz para sa China dahil sa video na ito, i-like at mag-subscribe para sa iba pang paliwanag. I-on mo ang notifications para hindi ka mabigla kapag sumiklab ang susunod na choke point. Salamat sa panonood. Mag-ingat ka lagi.